Pupunta tayo sa shop ni Sir Don kasi may bibisitahin tayong dream car natin kumbaga, si Miata. And i-vlog doon natin and nakita na natin yung ganda niya sa soft top. Bibisitahin natin yung parang hard top talaga eh. Tsaka different color variant naman ng bagong Mazda MX-5 aka Miata. Ito talaga yung rason kung bakit natin binisita ulit si Mazda Auto Hub Group. Meron na silang RF na Mazda MX-5. Massive shoutout kay Ma'am Kate. She's gonna rev the engine for us. Sales advisor, link in the description na lang sa kanyang number. Sarap pakinggan. Inline 4 yan my dear friends, pero the sound, maybe it's because of the exhaust. If you're going to check the exhaust tip, it's unlike the other Mazdas na makikita mo. At saka naka dual exit kasi siya. This is what I'm truly excited about my dear friends. To mention na this is a totally different setup when it comes to its engine. Now pagdating sa kanyang size, 2.0 Sky Active G. Inline 4-cylinder po siya with a 16-valve dual overhead cam and dual exit exhaust. It has a 6-speed automatic with the sport mode. Ito yung magiging paborito mo kay Mazda. Meron siyang paddle shifter sa kanyang steering wheel. 184 PS or 190 horsepower at 7,000 RPM. Kanyang maximum torque 205 Newton meters at 4,000 RPM. And sinasabi sa internet, kayang pumalo ng 200 kilometers per hour. Pero may mga iba ako na research na katulad niya ring NA na pumapalo ng 137 miles per hour. That's more than 200 by the way, my dear friends. Ang kanyang 0 to 100 can go 7.9 seconds. Masasabi mong drift car si MX-5 kasi naka rear wheel drive po tayo. Dito nakaposition yung kanyang gas tank. Fuel tank capacity 45 liters po. Since it has an I-stop and known si Sky Active G sa kanyang performance and proper fueling, pwede mong ilong ride to. Meron siyang 5.8 liters per 100 kilometers or 17 kilometers per liter. Ang kanyang range, 500 to 700 kilometers na hindi ka magpapagasolina. So looks wise, came from the 80s or 90s, tapos binigyan ng modern touch. They are keeping the Kodo design on this particular car. This is the Aero Gray by the way. Napakaganda ng kanyang kulay. It blends along with the car my dear friends. And yung mga umbok niya sa gilid, it hints getting more girth. And medyo may pagka-wide siya kumbaga. Which is mas maganda na siyang tignan ngayon talaga if you're going to ask me. And hindi na siya yung tipong manipis. At saka pagdating sa car na to, parang wala akong mga reklamo when it comes to the design. Splitters there. Ganda. Hindi naman po siya masyadong baba pero about 140mm yung kanyang ground clearance. And curb weight, isa sa pinakamagaan na 2-seater na 2.0, nasa 1,133 kilograms lang po siya. And wheelbase 2,310mm. This is the DRL my dear friends, and kapag magte-turn signal ka or mag-hazard light ka, iilaw po to, magiging orange. LED projector lamp po tayo sa kanyang headlight. Beautifully done. Perhaps one of the most classic and yet beautiful na headlight na makikita mo. Ganito tayo pag inopen po siya. Ganda ng tsura. And a pass switch ma'am please. Ayan yung high beam niya. And the hazard. Ayan. Tsaka kung titignan mo yung mga cuts niya, oh, ganda. Yung mga umbok niya. Ayan. Ayan. Separated on its finest my dear friends. Ang ganda. Pulis niyang tignan. Ganito po yung makikita natin sa kanyang taillight. Pag i-brake ni Ma'am Kate, ganito po. So, ganyan yung itsura niya. Alright. So, may reverse parking sensor din siya. May reverse camera din siya. So, hindi basta-basta magagasgasan talaga. You have no excuse on denting
the rear of your beautiful car. Everything that you're going to see here, my dear friends, absolutely amazing. Pinag-isipan talaga. Hindi pa tsamba yung pagkakayari sa car. It's still perhaps one of the most beautiful and yet iconic na car na mabibili. And meron tayong black metallic na wheels with diamond cut. And pagdating sa kanyang tires, 205 45 17-inch wheels po. Ang kanyang disc brakes, ventilated po sa kanyang mga harapan. Sa likuran naman, solid disc brakes po tayo. If you are 5'6" tall, ayun, super luwang. At least 5'10", super safe pa rin na masasabi mong spacious siya if you are the driver. Tsaka ito yung nagustuhan ko sa kanya, yung sinasabi nila, totoo pala. Yung tipong may lalagay mo yung seacom with windows down. Ayan. 5'6" tall pwede. Alright. May dalawang version kasi sila pagdating sa seat. Si Napa leather at saka si black. This is the black one, my dear friends. Ang postura niya, position properly in order for you to be relaxed. It's adjustable as it is, my dear friends, pagdating sa kanyang spacing. Ang kanyang interior, perhaps one of the best. May simplistic siya na touch. Some stitching you may see. Pero mapapabilib ka talaga sa kanyang steering. Tapak tayo sa first pedal. Press the start button. And baba muna natin to. You have to press it on hold. And we're doing a countdown already. Once it's there, you can have the car running na. Hindi mo na kailangan yung totally close talaga siya. Yung itsura niya kapag baba yung kanyang roof. Ganda. It meant to be simplistic and racy. Press and hold to put it back in. 3, 4, 5, 6, 7. Pwede ka naman magpatakbo niyan 8, 9, 10. Less than 10 seconds talaga siya. Pwede mo siyang patakbuhin. And if you are to open the trunk, pindutin mo lang. Medyo may katigasan pero hindi naman masyadong matigas. Stiff lang siguro yung kanyang spring. Spacious naman po for 2 people. Ang kanyang trunk, it's not that big if you're going to ask me. But yung tipong isang long ride, mga 2 araw na biyahe kumbaga, pwede na. Close it, very easy. Sa technology naman tayo, simulan natin sa kanyang steering wheel kasi doon talaga evident ang kanyang pagiging high-tech. Leather wrap po siya ng black. Meron po siyang cruise control on this part. And like I mentioned a while ago, paddle shifters available. And also ang infotainment, pwede mo makontrol dito. Everything that is necessary in order for you not to touch your phone. Ooh, grabe, pati sa display panalo. Analog gauges tayo on the speed and the RPM. And meron tayong quite digital on this part. Na makikita mo, ayun na may mag-mention na may naka-open door. And also sa fuel range. And may fuel gauge din siya. So makikita mo siya lahat-lahat on this display. Available din po tayo dito sa knob. Ayan, infotainment. Makikita mo, it has an 8.8-inch TFT display. Yun yung magugustuhan mo sa kanya. And as per usual, hindi po siya touchscreen. Dito natin siya i-adjust. Ganda talaga and very responsive siya, my dear friends. So, bilis! Grabe information. Makikita mo yung status ng vehicle on this part. Grabe siya. Next service, 6,000 kilometers. Oh, ayan. May warning tayo. And kapag nakabukas yung door, makikita mo rin. Let's press this one to get back. Mabilis and responsive yung kanyang back button. Fuel efficiency, makikita mo rin. I love this knob, by the way, my dear friends. It's totally different from the knob of other Mazda cars. Parang sinabi mo talagang naiiba siya. And also on this part, you may adjust from normal to sport mode. So kapag nag-sport mode ka, bukas lahat. Ayun, makikita mo dyan. Manual din po tayo sa ating parking brake. Medyo may katigasan pagdating sa air vents kasi gano'n. 3 bilog, tapos meron siyang hindi bilog po. Hazard button on this part. Sa kanyang compartment, ito po yung makukuha natin. Just a small phone or some key or some coins. USB charging port, modern na rin. Type-C charging port available. Cup holder po tayo on this part. And since na wala tayong glove compartment dito or glove box, ito po yan. Ito mo nalalagay yung mga maliliit mong gamit, mga files and everything can be put here. Bluetooth is available. It has Apple CarPlay and Android Auto. And meron siyang 9-speaker Bose sound system. Kahit na hindi mo naman kailangan, dahil pwede mong ibaba yung kanyang roof,
Meron tayong climate control. Pagdating sa kanyang safety, naka-ABS po tayo with EBD. Equipped din po siya ng dual stability control, rear parking sensors, reverse camera, at saka seatbelt warning lamp. Meron tayong dual front and side airbag. Ngayon, pagdating naman sa kanyang active sense, ang mai-offer niya, meron siyang smart brake support sa kanyang front at saka rear with equipped forward obstruction warning, lane departure warning, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, rear cross brake support, at saka driver attention. Pwede mo rin palang i-off yung kanyang eye stop. Naka-automatic din yung lights niya kung gugustuhin mo. Dami lang. Pwede mong ring i-off yung mga safety warning. Ganda, grabe. Panalo tong ganitong car. Banggit sa atin ni Madam yung price, 2,610,000. This is the black leather. So, nag-iisa lang po itong ganitong car sa ngayon dito sa Mindanao. And go visit Mazda Davao Auto Hub Group. Ayan, nasa Lanang sila, malapit lang sa SM, malapit lang sa Damosan, Novacera. And syempre kung taga-Cagayan ka tapos may budget ka sa ganitong car, hindi, malapit na lang din siya. Then if you're from CDO, let's say Zamboanga, I'm calling you out, go visit them or link in the description tayo sa car na to. Ang ganda-ganda talaga eh. Damn! So I would like to extend my thank you and my regards to the Mazda Auto Hub Group for allowing me to visit their showroom, at saka parang may feature na lang din natin tong ganitong kagandang car. And this is our dream car, by the way, my dear friends. It's a two-seater, di po to pang pamilya, and we might say na this might be your weekend car or yung tipong maglo-long ride ka solo, you can have this one, or kung kasama mo yung girlfriend mo, pwede. Pero like I said, hindi siya pang pamilya. Ayan, ang ganda ng car eh. Ayan, may 2 pesos tayong discount sa Save Plus. Bigay sa atin ni Mazda Auto Hub Group. Massive shoutout sa kanila. I've been always in their blessing. Good blessing, my dear friends. Ayan, ganado akong benta tong car na to eh. Damn!